Gawa mo. Hindi kita pababayaan. Ako rin! Ngayon, Si Zheng Yushan ay kukuha ng Taiyo Group, naging bagong CEO, at magpakasal sa pangulo ng Giant Group na bumubuo ng isang makapangyarihang alyansa. Hello, Designer Lai. Galing ako sa Construction Group AC. Ang aming kumpanya ay nais na mag-imbita sa iyo upang maglingkod bilang aming Chief Designer at bigyan ka ng karapatan na gamitin ang iyong nakaraang disenyong copyright. Taunang sweldo ng 100 million. isipin mo, Zheng Shan, kung ano ang kinuha mo sa akin dati, sa pagkakataong ito gusto kong 10 ulit, Mommy. Kailangan ko rin pumunta sa banyo. Mommy, hindi ako nagugutom. Maghintay ka dito ng may pagtitiis. Babalik tayo sa lalong madaling panahon. Maligayang pagbabalik. Darating ba ang kapatid ko para sunduin ako? Eroplano! Eroplano! Dumating ka upang iligtas ako. Salamat. Ano ang sinusubukan mong ipakita sa harap ko, matandang lalaki? Sino ang maliit na batang ito? Sinabi ko kay Zheng Jiajia. Molly AKO. Ang batang ito ay katulad mo noong bata ka pa. Palihim mo ba akong binigyan ng apo sa likod ko? Lolo, hawakan mo ako. Hawakan mo ako. Lolo, hindi ito ang aking anak. Ang taong ito ay katulad din natin. Ayon sa genetika, maaaring siya ang ating ama. Magandang anak, nasaan ang iyong mga magulang? Tapos na si Mommy. Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Hindi ito ang pakikipag-ugnayan ni Zheng Yushan kay Jin Yanshen, ang pinuno ng Jin Group. May nasilala na ba tayo kanina? Paumanhin, ang pamamaraan na ito ay hindi na napapanahon. Bata ka ba? Tiyo, Maswerte ang lalaking iyon mula sa pamilyang Lu. Bakit hindi mo ako binigyan ng anak? Lalaw, iuwi kita. Tatay, Mommy. Si Uncle Lu ay naghahanap na ng bahay at inihanda ito. Iuwi ka ni Mommy mamaya, tumahimik ka, okay? Mommy, saan ka pupunta? Diyos ko. Parang kakaiba si Mommy. Pwede ba siyang makipagkita kay Daddy? Gusto ko rin pumunta. Miss, congratulations! Ngayon, hindi mo lamang hawak ang posisyon ng Kiki, ngunit mayroon ding isang prenuptial na kasunduan sa pinakamayamang tao sa mundo. Binay ka talaga sa buhay. Maaaring may nakalimutan kung sino ang tunay na heiress. Ang Hanyu Group ay itinatag din ng ina ni Miss Luyan. Ilang taon na ang nakalilipas, ang isang tao ay sadyang nagdroga upang sirain ang kawalang kasalanan ng isang tao at ngayon ay lantaran nilang sinasamantala ang mga ari-arian ng iba. Ang bangungot na ito ay isang itinapon ng sapatos. Nawawala sa loob ng maraming taon, tiyak na tumakbo kasama ang ilang estanghero. Ito ay hindi singruuyat na nawala 6 na taon na ang nakakaraan. para saan ka dito? Kale,
Siyempre, upang maging sanhi ng problema. Para saan ka dito? Ako. Siyempre, upang maging sanhi ng problema. How dare you toy with me? Sa loob ng 1 taon na ang nakalipas, bago ang trabaho, hindi ka pa nakakatulog sa akin. Naghihintay lamang na bumagsak ang iyong kumpanya. Hayaan mong tumakbo ka. Nakatulog pa rin kasama ang isang estranghero. Hindi ka kailanman pababayaan ni Brother Zio. Paano nga ba kayo mapapanood ni Brother Zio? Kayong dalawa ang scoundrels. Nawasay mamatay kayong dalawa na sinumpa. Sister, ngayon, hindi lamang ang iyong disenyo ay gumagana sa akin, ngunit ang iyong kasintahan ay akin, at maging ang Kaeyo Group ay nasa aking bulsa. Napakagandang singsing ang basurang ito. Lahat ng mayroon ka ay akin. Ito ang pinakamayamang tao sa mundo, si Jin Yan Chen. Ang taong nanatili sa akin kagabi ay ikaw. Dapat isipin ni Mr. Jin na natulog ako sa kanya kagabi. Paano mo, Mr. Jin, ang aking kawalang kasalanan? Hindi ito nararamdaman ng tama, ngunit ang singsing ay talagang nasa kanyang kamay. Halos hindi ako nakatakas mula sa pamilyang Zeng. Kailangan kong manatili. Suksya Okui, binabati kita sa panganganak sa quintuplets, hindi sextuplets. Ang bagong sisi ng Kaeyo Group, ang pinakamayamang asawa ng lalaki, si Madam Jin, na may gayong prestigyosong pamagat. Sa palagay mo, kaya mo ito. Ikaw ay walang kahihiyan, Brad Dares, upang bumalik at kumuha ng mga bagay. Undying good. Tinuruan ka ng iyong madrasta na maging walang ingat. Reckless. Dapat itong maging Mr. Jin gamit ang suporta ng panganay na anak na babae. Ate, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Yan, Chen. May kailangan kang gawin para sa akin. Bata pa lang ang taong ito. Sa unang tingin, ang batang ito ay tila masigla. Sino ang nakangahas na ibuli ang aking ina? Siksyak siya. Paano ka nakarating dito? Mami, dumating ako upang alisin ang halimaw para sa iyo. Hindi ko akalain na mawawala ang kapatid ko sa loob ng maraming taon. Ipinanganak sa isang bastardong bata. Mukhang siya ay palaging isang fickle na babae. Mawala! Kung hindi ka magpapakita ng respeto, tinatrato mo akong parang bata. Super Xiaofi team, magtipon. Hindi pa rin ganap na lumaki, ngunit maglakas loob kang humingi ng tulong. Dudurugin kita ng isang kamay. Ang birthmark ng batang ito. Ang tangang na ama ay talagang katipan sa isang masamang babae. Ayaw ko na sa iyo. Yan, Chen, sinasadya niyang sirain ang aming seremonya ng pag-sign. Ikaw na naman. Nagkakilala na sila dati. Ay, hindi. Makikilala kaya niya ito? Si Yan Chen ay bumalik lamang at sinampal ako. Pinahintulutan ang bastardong bata na magdulot ng problema sa mga taong ito. Kasalanan ko ang hindi ko makita ang aking kapatid na babae ng mas maaga na nagpapahirap sa kanya. Oh, Macau, kaya magkano ng isang peking matamis na batang Ikaw, Honhon, Mommy, at ngayon ikaw ay ang isa sa pag-file ng isang reklamo. Sa makatuwid, nandito ka para magdulot ng gulo. Napakagandang araw. Siyempre narito ako upang magbigay ng mga regalo. Hintayin mo ako. Kapag ako ay naging ang batang babae ng pamilya Jin, ang lahat ng Jin pamilya ari-arian ay pag-aari sa amin ng dalawang. Yan, Cheng! Hindi ito totoo! Naniniwala ka ba sa akin? 6 na taon na ang nakalilipas. Nasangkot na ako sa aking dating bayaw at nangahas pa rin na mag-alaga ng ari-arian ng pamilya ng Jin. Sino ang walang kahihiyang malungkot? Sino ang walang hiya, Master? Gagawin kong desidido si Mommy. Ito si Liu Shan ay may masyadong maraming magpalakas ng loob. Kahit walang takot upang bigyan Mr. Jin isang berdeng sombrero. Ang babaeng ito, umiiyak ako para pahinain ako sa publiko. Kasalanan mo ang lahat! Gusto mo lang bumalik at kunin si Yan Cheng. Sa akin lang siya pwedeng mag-isa. Magnakaw ka sa akin. Maging edukado, Tio. Nakikita kong nananakot ka pa rin sa mga tao. Anong ginawa mo sa akin? Mahal kong kapatid, nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Kinansela ang marriage contract. Oh, Jen! Oh, aking Diyos! Kinansela ang marriage contract. Marahil ay hindi rin hahawak si Miss Dong sa posisyon ng si. Ang
fiance ni Mr. Jin ay nasa loob pa rin. Hindi angkop para sa iyo na mag-hangout kasama ako sa labas. Sino ang ama ni Dabao? Hindi pwede si Lufan. Kung ang batang ito ay Lufan, ikaw ay magiging batang babae ng pamilya Lu. Namatay na ang ama ng bata. Oh. Tulungan mo akong gumawa ng paternity test. Yan, Chen, biglang tumawag off ang pakikipag-ugnayan ng walang paliwanag. Ito ay nagmamaneho sa akin mabalik. Sir, huwag po kayong mag-alala. Malapit na po tayo. Sir, may isang bata sa unahan. Lumabas at suriin ng mabilis. Magmadali at dalhin ang bata sa ospital. Magmadali. Halika, dadalhin ka ni Mommy sa bahay ngayon. Nasaan si Erbao? Manatili dito at huwag lumipat. Hahanapin ko siya ngayon. Lufan! Pinagkakatiwalaan ko ang 4 na bata sa iyo. Hahanapin ko si Erbao na hindi nakikita. Erbao! Ikaw ba siya? Patuloy kang lumilitaw sa harap ko. Ano ang iyong tunay na intensyon? Ay! Nababaliw ka ba? Masyado kang self-absorbed. 6 na taon na ang nakalilipas, nagpakita ka ba? Hospital! Ayos naman ang bata. Isang menor de edad na pinsala, iyon lang ang mahalaga. Master, sa palagay mo ba ang batang ito ay mukhang medyo katulad ng batang master noong bata pa siya? Ito ay eksaktong pareho. Ito kaya ang illegitimate child ni Master Lee na nawala. Sobrang similar talaga. Anak! Okay ka lang ba? Tingnan ang birthmark na ito, eksakto tulad ng Shaolin. Anak, ako ang iyong lolo sa tuhod. Kayong mga tao ay mukhang talagang may kakayahan. Ang paghahambing lamang ng isang larawan at pag-angki ng pagkakamag-anak ay hangad. Kuro, nandito ka. Dabao, ikaw ang miyembro ng pamilya ng Zheng Hao. Narito ang resibo ng pagbabayad. Dabao ay hindi pinangalanan sing Jiajia. Paano lumitaw si Dabao pagkatapos na maalis? Sila ba ay kambal? Mayroon akong 2 anak na lalaki. Haha, sabihin mo sa akin, mayroon ka bang kambal na katulad mo? Kapatid. Mukha akong katulad ng Dabao, ngunit hindi kami kambal. 6 na kami. Ang mga resulta ng paternity test ay wala na. Pwede ba maging ako? Ikaw kaya ang tatay ko. Sweetheart, tinakot mo ako hanggang mamatay. Okay ka lang ba, inay? Okay lang ako, mama. Miss, sorry talaga. Kung kailangan mo ng kabayaran, ang pamilya Jin ay ganap na masiyahan ka. Mabuti ang bata ay okay. Hindi na kailangan ng kabayaran. Mabagal akong babalik. Saan mo dinadala ang anak ko? N, ang iyong anak. Liu Fang. Ang dugo ng aking pamilya ay hindi maaaring nakakalat sa labas. Sinabi ni Jin Yanqing na salita lang ito, walang patunay. May ebidensya ka ba? Nasubukan mo na ba ang if? Hindi resulta ng pagsusuri ng iye. Dito mismo. Sinabi ni Jian Cheng na ito ay mga salita lamang, walang patunay. Nakita mo na ba ang ihe? Anong ebidensya mayroon ka? Ulat ng pagsusuri ng IFE. Ngayong gabi. Nababaliw ka ba? Hintayin mo ako hanggang sa lumabas ako. Erbao, kasalanan ito ni Mommy. Mommy na masaya. Si Mommy ang may kasalanan kay Erbao. Sa susunod, hindi mag-aalala si Erbao. Erbao, alam ni Mommy na gusto mo talaga ng isang maliit na kapatid. Ngunit ang maliit na kapatid na ito ay hindi maaaring tawagin sa paligid ng Nando. Pero tatay ko siya. Sabi ko kay Yan Chen, bakit ka pa nakatayo doon? Suriin kung saan niya kinuha ang bata. Tingnan mo. Begin. Ulot.
Sinabi ko sa iyo na ang batang ito ay may kaugnayan sa amin. Jia ay sa katunayan ang aking anak. 6 na taon na ang nakakaraan na gabi. Ito ay Zeng Luoyan. Lahat sila anak, haha. Kambal! Tapos nasa hospital bed lang ako. Sabi niya hindi rin maganda. Ang lihim na pagnanakaw sa aking 2 anak at pagtuturo sa kanila na magsinungaling, Zeng Luoyan. Bagay ka talaga. Hindi. Salamat talaga. Kami ay mga kaibigan, ngunit sa pagkakataong ito ay babalik ka upang mabawi ang pakikilahok sa grupo. Eksakto. Miss Zeng, paano mo ito napag-isipan? Ang alok ng Genshi Group. Kinuha ko yung company ni Dad. Nakuha ko, malinaw. Sa sandaling bumalik ka, nasaktan mo silang lahat. Pumunta ka sa trabaho doon. Natatakot ako na baka ikaw Ang Jin Group ay ang nangungunang kumpanya ng disenyo sa bansa na sinusuportahan ng Jin Group, kaya hindi ito tulad ng tayo ay nag-iisa. Plus, maaari naming manginis Zeng Yushan. Bakit hindi? Nanay, babalik ako. I-reclaim ko ang lahat ng pag-aari natin. Magtatrabaho si Mommy. Ang iba pang mga bata ay kinuha ni Uncle Lufan para sa kindergarten. Ang pangalawang anak ay dapat manatili sa bahay at kumilos, tama? Siguro mali ang nabasa ko. Okay. Mr. Jin, nandito ka. Ano ang kailangan mo? Siyempre, upang ibalik ang aking anak. Mayroon ka bang paternity test? Sige, dalhin mo ang anak mo. Tiyak na siya ay nasa parehong liga bilang Zeng Yushan. Sinusubukan na nakawin ang aking anak ng walang isa. Ulat kay Mr. Jin, hindi ba ang bag na ito ay kinuha mo mismo? Kumilos ito. Patuloy na kumilos. Wala akong oras upang makipagtalo sa iyo. Magsalita, magkano ang gusto mo? Mr. Jin, hindi lahat ng bagay ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pera. Kung hindi pera, ano pa? Pag-ibig, pag-ibig. Tatay, Ito ay tulad ng kompetisyon ng Huahai Group Esports ay malapit nang magsimula. Gusto mo bang makita? Tara na! Dadalhin ka ni Daddy para maglaro. Bakit 4 na taong gulang na 5? Na-aksidente ang 5 at nasugatan ang kanyang binti. Magsisimula na ang kompetisyon. Ano ang dapat nating gawin? gusto mong hayaan ako maglaro ni tatay, di ba? Ako ang pinakamalakas na sniper sa bansa. Hindi naman talaga ako masyadong umasa. Well, hanggang mahabang biyi ang batang master ay masaya. Natatakot lang ako na ang bata ay umiyak at magtapo ng isang tantrum kung siya loses. Hindi ba tama ako? Kahit nakaraniwan kang maaasahan, bakit hindi ka nagsabi ng isang bagay tungkol sa nilalaman na ito tungkol sa bata? Manager, sa palagay mo ba ang batang master na ito ay maaaring hawakan ito? Ngayon, opisyal na nagsisimula ang kompetisyon. Ay kaya Maganda. Sa loob ng 20 segundo ng pagsisimula ng laro, nakuha niya ang isang 5 pumatay. Kahanga-hanga ang kakayahan ng batang iyon. Mag-focus ng higit pa. Panoorin ang iyong likod. Nanalo kami ng 12-5. Nanalo kami. Si Xiao Shui ay isang baguhan. Lamang ngayon, sinasabi ko ay palaging ang mga batang master ng Taishan ay lamang amazing. Dapat na. Ang batang master ay masyadong guwapo. Gusto kong magpakasal sa iyo. Anak ko, ikaw ang pinakamahusay. Paano kung masira natin ang engagement? Hanggat hindi dinadala ko ang anak ng pamilyang Jin, hindi ako maniniwala na hindi ako makapasok sa pamilyang Jin. Yan, Chen. This time siguradong magiging aking ka. Tatay, cool ba ako ngayon? Sobrang cool. Cool na ang anak ko. Sanbaw, Sanbaw, nakita mo ba ang kamakailang kompetisyon?
Bumalik ako muli, Sanbao. Masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Anong ginagawa mo dito? Mr. Jin, nandito ako para pag-usapan ang trabaho. Hangga't hindi mo matandaan ang dahilan para sa pagtalakay sa trabaho, mag-isip ng iba pang mga bagay. Siya ang boss. Ititis ko ito. Mr. Jin, hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako ay isang senior designer. Haha! Paano ka napunta dito? Hey, Mr. Jin, paano mo? Huwag kumilos ng walang ingat. Umalis ka, bumangon ka. Paano kaya siya, yung lalaking marumi? Diyos ko. Zeng Luyan at ang bastardong ito, kumusta sila dito? Yan, Chen, lumabas ka. Ang mga video mula sa Yan City ay peking lahat. Kaya Matutulungan kitang makalabas ng mabilis. Hindi ko sasabihin muli kung hindi man ay puputulin ko ang lahat ng pondo. Mawala! Ay, nagtataka ako kung bakit mo naranasan ang lahat ng problemang iyon dahil hindi ka natulog sa babaeng iyon. Hindi 6 na taon na ang nakalilipas. Si Jing Luo Yanlang, patuloy siyang kumarap sa akin. Sinusubukan mo bang gamitin ang bata upang i-blackmail ako o may ibang motibo? Mag-imbestiga. Si Hanxi ay nag-aaral doon. Hindi ba dapat ko silang personal na kunin? Hindi ba sulit yun? Tanggol at 3 pack. 3 busi, 3 pack. Mr. President, ikaw ay talagang mahusay sa pagbaril ng maramihang mga target ng sabay-sabay. Haha! Haha, tayo na. Mommy, sorry, gusto ko lang makasama si Dad. Ang ibang mga bata ay may mga ama. Wala siyang ama mula pagkabata. Kasalanan ko. Nangako si Mommy na hahanapin ka ng mas mabuting ama. Panahon na upang siya sa atin kung ano ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Kamusta? Miss Zeng, pumasok ka na sa school. May emergency si Zeng 11. Ano? Dumarating ako agad. Commissioner Zong. Mabilis siyang tumakbo. Huro, bilisan mo. May misteryosong templo na nagnanakaw ng mga bata sa likod natin. Zhao Lian, tumigil ka sa pagtakbo. Ibalik mo sa akin si Sanbao. Bigla kong nakalimutan kung anong klase ng bata. Paano mo karaniwang kinukuha ang bata? Minsan ito ay Lufan na pick up ang bata. Let's go first. Siguro Lufan ay kinuha na ang bata. Pumunta, Lufan. Ang aking anak na tumatakbo sa paligid ng mga paa ng ibang tao. Hindi pwede yun! Yun, Feng, bumili ito kindergarten para sa akin at mag-abuloy ng 2 mga gusali. Kukunin ko na mahanap ang mga ito sa aking sarili. Hindi, kailangan ko munang hanapin si Mr. Jai para sa iba pang 3 anak. Wow, si Bao ay kamangha-mangha muli. Nakuha ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Si Jay ay nakatanggap din ng isang maliit na oso mula sa guro na nangangahulugang nais ng guro na kolektahin mo ang award. Ibigay mo sa akin ang iyong dibdib. Bakit dahil lamang sa ang aking nakababatang kapatid na lalaki ko at unang lugar? Ano ang magandang boses na nakuha mo? Hindi ka makatwiran, bastardo. Ang maliit na doktor ay kumama sa isang tao. Ano ang mali? Ano ang nangyari? Ano ang mali? Uy, bumangon ka agad. Sino ang tumama sa kanilang anak? Ikaw ba o ikaw? Ano ang mali? Ang mga walang ama na maliit na bulatin na ito ay kumama sa aking ina. Gusto mo bang maghiganti ako? Guro Lu ay isang bat. Inaakusahan nila tayo ng pagiging walang ama ng mga bastardo ng walang... Bukod dito, sinaktan mo ang isang tao. Hindi ba iyon ang iyong kasalanan? Ang Iliksi, isang mahinang receptionist, ang mga ito ay malamang na hindi kahit ng mga lehitimong bata na inabandona ngayon. Ang iyong mga anak ay walang mga kapatid na lalaki o pag-aalaga. Sinaktan nila ang mga kaklase, agad na humihingi ng pauman. Hindi natin kayang bayaran ang mga taong walang ugali.
Ewe, anak, naiintindihan ba ninyo? Si Mommy ay si Zangya Oyaw na nagtangkang magnakaw ng 4 na kayamanan at ininsulto kami, kaya itinulak ko siya. Ang isang bata na may marahas na tendensya ay tiyak na magiging isang problema kapag lumaki na. Huwag kang mag-alala. Tiyak na parurusahan natin sila. Ang guro ay si Zangya Oyaw na unang nagnakaw. Wala ka bang kakayahang makilala ang tama sa mali? Si Zangya Oyaw ay nagmula sa isang mayamang pamilya at ang kanyang ama ay isang mataas na ranggo na ekutibo sa Jinshi Group. Hawak ang isang laro ang oso. Paano ito maituturing na pagnanakaw? Gusto ko ang oso. Gusto ko ang oso. Gusto mo ang oso. Gusto mo ang oso. Sa palagay ko, ikaw ay isang oso sa iyong sarili. Ikaw din. Ikaw maglakas loob makipag-usap sa akin tulad na maghintay hanggang ang aking asawa dahil sa iyo, Mr. Lu. Ano ang nangyari? Mr. Zhang, ang iyong anak na lalaki ay wrongfully inakusahan. Ako ay tungkol sa upang parusahan ang mga Ikaw grupo ng mga mahihirap na tao maglakas loob upang ibuli ang aking anak na lalaki. Walang paghingi ng tawad sa ina. Siya ay walang mali. Ninakaw niya ang mga bagay. Guro ko, ang mga pamantayan ng iyong prestihiyosong paaralan ay nakakakuha ng mas mababa araw-araw na nagpapahintulot sa sinumansa. Ikaw ba ang bagong receptionist sa kumpanya? Maniwala ka sa akin. Ang isang tawag sa telepono ay maaaring magdulot sa iyo ng iyong trabaho. Tama ka! Ang Jinshi Group ay nag-donate lamang ng 2 gusali sa paaralan. Ito ba ay dahil sa iyong pabor na itinayo nila ang mga gusali? Ang aking ama ay tunay na makapangyarihan. Oh, mahal, nakakakuha ka na na-promote. Minsan, ang sobrang pag-iisip ay isa ring problema. Walang anak si Mr. Jin. Ang pagbibigay ng 2 gusali ay hindi tungkol sa pagtulong sa akin. Ano pa kaya ito? Siyempre dahil Jin Yanshen, ang boss ng Jinshi Group, ay ang aming ama. Ikaw ay bluffing. Ano ang mga mahihirap na tao na maglakas loob na makisama kay Ijin? Isang receptionist na nagsisikap na lumandi ay hindi gagana. Lahat sila nasa taas. HMPH. Ang aming paaralan ay nagtataguyod ng isang elite system. Hindi para sa mga taong katulad mo na umakyat. Ways Kindergarten, held bilang ang tuktok sa lungsod. Dapat bang turuan ng mga guro ang mga bata kung paano palakihin ang mga tao? Hindi namin kayang bayaran ang iyong elite system at hindi rin ito ang top para sa aking anak. Mahal na mga anak, maglalakad ako. Hindi kita papayagang umag. Ngayon, ang maliliit na manggugulo na ito ay kailangang lumuhod at humingi ng paumanhin sa harap ng aking anak. Ikaw ngayon ang pinakamalaking shareholder ng paaralang ito. Anong klase sina Zeng Jiajia at Zeng Haha? Principal, may mali, Dad. Tinatawag mo akong tatay. Tumama ka sa akin, Dad. Nanganganib sina inay at kapatid. Hintayin mo ako! Lumayo ka sa akin, naiinis ako. Ang ating ama ay may koneksyon, tapos ka na. HMPH, hindi ka maaaring manalo ng Jindong Sibao Award sa iyong sarili. At ikaw pa rin bully classmate. Huwag mong sabihin yan. Magkaroon ng dignidad. Binubuli si Mama. Huwag kang matakot. Nandito si Tatay para suportahan kami. Mr. Zhang, okay call NBA? Ji Zhang. Yulong ang pagpupondo. Nag-withdraw ako ng pondo. Kailangan kong hilingin kay Mr. Jin na bawiin ang 2 gusali na naibigay. Mr. Zhang, huwag kang magalit. I'm KOM firing them all right now. Ano ang karapatan mong sunugin ang aking mga anak? At ikaw, sino sa palagay mo ay nangangahas na punahin ang mga donasyon sa Jin Group? Ako ay isang senior executive ng Jin Group. Si Ijin ay nag-donate ng 2 gusali sa akin. Maaari ko silang bawiin anumang oras. Hindi mo ba ako nakikilala? Idiot, sinabi ko na ang aking ama ay ang CEO ng Jin Group. Hindi ko narinig na si Mr. Jin ay may mga anak. Ikaw si Zhang, di ba? Zhang Junhong. Alam mo na ang pangalan ng asawa ko. Mukhang ginawa mo ng maayos ang homework mo. Lin Feng, sunog Zhang Jun sa loob ng 1 minuto. Bukod pa rito, ninoloko niya ang mga tao sa labas gamit ang pangalan ng Jin Group. Hinihingi ang 200 million sa kabayaran sa pagkawala ng reputasyon. Kumikilos ka talaga! Sa ganitong mga kasanayan sa pag-arte, bakit hindi ka artista? Sapat na sa kalokohan ito, mabilis na lumabas. Ang Grace Kindergarten ay may mga guro na katulad mo. Nakakahiya talaga. Hindi pa maalis. Mabuti. Magpapadala ako ng mga tao upang harapin ka kaagad. Hindi mo ba sinabi na sunugin siya sa loob ng 1 minuto? Bakit wala pa akong natatanggap na tawag? Grupo ng telepono. Ito ay dapat na isang promotion announcement. Ano? Mr. Jai, hindi ko alam na ikaw pala yun. Hindi ko sinasadyang masaktan ang asawa mo. Anong ginagawa mo? Panloloko lang siya! Kapatid! Siya si Mr. Jin mula sa Jinshi Group. Tamaan natin ang Pedder this time. Ang Jinping Group ay hindi lamang nais na sunugin ako, kundi pati na rin magbayad ako ng 200 million sa kabayaran sa pagkawala ng reputasyon. 200 million? Paano natin ito magagawa? Siya ang principal na nagpapanggap sa atin. General, anong nangyayari dito? Ito ang elite system na itinataguyod ng iyong paaralan.
Sinasabi ko na isinara namin ito ng buo upang maiwasan ang pinsala sa mga bata at nakakaapekto sa pag-unlad ng susunod na henerasyon. Mr. Xe, tulungan mo kami. Inaapi mo ang aming mga anak sa aking karera at inaasahan mong papayagan kita. Tumahimik ka. Mr. Jin, sinasabi na hindi ka kasal. Paano magkakaroon ng sa napakaraming mga bata? Hindi sila maaaring maging iyo. Huwag hayaan silang linlangin ka. Sila ang sarili kong mga anak. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin sa aking mga anak? Young Master ay biological anak Mr. Jin na kumpirma sa pamamagitan ng isang paternity. Mr. Jin, nagkamali ka ba? Totoo ang paternity test. Siya at si Jiajia ay mga anak ko. Ang pamilyang Jin ay makapangyarihan kung ipaglalaban ko sila para sa mga bata. Hindi ako mananalo. Ang unang 2 bata ay nakalantad. Kailangan kong protektahan ang iba pang 3. Kaya siya ang pangatlong anak. Ikaw ang nagsinungaling sa akin. Hindi siya ang iyong anak. Tingnan, wala siyang birthmark sa kanyang tainga. Huwag lamang ipagpalagay na ang bawat bata ay... Pag nanakaw sa aking 2 anak, paano mo ito isasaalang-ala? Hindi ko alam na ganun pala. Tumakay sa kotse. Saan tayo uwi? Walang paraan, talagang hindi. Ang ganitong uri ng bagay. Anong ginagawa mo? Halika sa aking lugar. Ano ang hindi maginhawa tungkol dito? Akala mo ba may gagawin ako sa'yo? O mayroon bang lihim sa pamilya? Tatay, ano ang pinag-uusapan ninyo ni nanay? Okay, ang card na ito ay the 2nd of May o 0 o 0 0 0 0 0 0 sa linya ng dugo ng pamilya. Mr. Jin, hindi ko kailangan ng pera. Pinalaki ko sila sa loob ng 6 na taon. Hindi mo maaaring dalhin lamang ang mga ito. Sinasabi ko sa iyo, talagang imposible. Umuwi ka na. Ibig kong sabihin, ang dugo ng pamilya ng Jin, hindi ko sila matrato ng hindi makatarungan. Anong ginagawa mo sa public? Huwag gawin iyon. Maaari ba kaming gumawa ng isa pang paternity test? Hindi ako pwedeng umupo dito at maghintay. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapalayo ang mga bata. Mr. Jin, sa palagay mo ba talaga ang batang babae ay ang iyong anak? Ito ang instinct ng ama. Jin. Bakit hindi mo ibalik ang mga bata? Ano ang pinag-uusapan mo? Ikaw ba ay isang magnanakaw? Ibalik mo sila! Ang isang solong ina ay nagpalaki ng kanyang mga anak, malamang na labis siyang nagdusa. Ngayon ang pagkuha ng mga ito ang layo, siya ay din malungkot. Ngunit hindi ko siya maaaring hayaan na kunin ang mga bata. Ay kayaw. Napagpasyahan ko, gagamitin ko ang pagmamahal ng ama upang baguhin siya. Designer Wei nais na magbitiw. Siya mismo ang nagsabi sa iyo. Ang pag-iwan sa midwa ng proyekto ay nangangailangan ng kabayaran para sa pagkalugi ng proyekto. Yan, Chen! Ikaw na masamang kapitalista! Dalawa. Aking 2 mahal na apo. Lolo, paano ka nakarating dito? Kung hindi ako darating, alam mo ba kung kailan mo dadalhin ang bata sa bahay? Lolo, kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Baka may 3 anak ako. 3 anak? May babae rin ba? Isang batang babae, mahusay. Dalhin ang aking apo sa bahay ng mabilis. Yes kung hindi siya sumasang-ayon, gagamitin namin ang legal na paraan. Lolo, tigilan mo na ang kalokohan ito. Ang pagpapalaki ng isang bata lamang ay lumilikha ng malalim na emosyonal ng mga buklod. Bukod dito, umasa ako sa iyo mula pa sa pagkabata. Alam ko kung gaano kasakit para sa isang bata na lumaki ng walang ama o ina. Iyon ang dahilan kung bakit umaasa din ako na ang mga bata ay maaaring magkaroon ng isang kumpletong pamilya, malusog at masaya. Tunay na maling kalkulasyon. Oh, inay! Mahal, magandang umaga. Nanay, alagaan ang iyong kalusugan habang nagtatrabaho ng husto. Isang tasa ng saang rosas na dyan, tumutulong mo mapawi ang pagkapagod. Nanay, isinasaalang-alang ang trapiko ngayon, iminumungkahi umaalis sa pamamagitan ng West Ring Road 25 minuto maaga upang maiwasan ang 5 ilaw ng trapiko at dumating sa oras. Mabuti. Tatakbo ako para sa nanay, katamtamang taas, malambot na pinagsama-samang material at takong na umaayon sa mga aesthetics ng paa ng tao, komportable para sa mahabang paglalakad. Kinakalkula ang taunang sweldo. Ang pang-araw-araw na sweldo ng nanay ay 219,200 at ang mga presyo ng stock ngayon ay nadoble na nagpapahintulot sa karagdagang kapital. Magandang prinsesa, ito ang sangkap na pinili ni nanay ngayon. Binabati ko si nanay ng isang masayang araw ng trabaho. Mahal ka ni mama lahat.
Papasok na kami sa school ngayon. Magmaneho ng ligtas. To be honest, malapit na akong umalis. Maghintay sandali. Maghatid ng mga dokumento sa iyong ina. Dapat kang makinig sa guro. Magiging mabuti tayo. Bae, mga mahal, magaling kayo. Mama, ngayong araw na magkita tayo ulit. Miss ko na rin ang kapatid ko. Brat, kung hindi mo ako papayagan na makita ang aking mabuting kaibigan, makikita ko kung anong mga trick ang maaari mong hilahin. Dapat doon. Lolo, Diyos ko! Mahal kong apo, matandang lalaki, ito ang batang Panginoon. Hindi nakakagulat na tumakbo siya ng napakabilis. Halika dito, mahusay. Ano ang gusto mong kainin? Dadalhin ka ni Lolo. Grandson, kasama ko ang anak mo. Halika agad, haha. Dalhin siya sa cave upang kumain ng ice cream. Lolo ay talagang kahangahangang. Siyempre, mayroon akong huminto ka sa akin mula sa pagpunta upang makita ang ikalawang Mao. Sa pagkakataong ito, ngunit nakita ko ito sa aking sarili. O, ito ay Daobao. Mas active ako. Brat, hindi ko ba makikilala ang apo ko? Siya si Erbao. Ako ang ama ng bata. Paano ko malalaman? Malinaw na ito ang pinakamatanda. Ako rin ang tatay ng lolo mo. Siya si Erbao. Ngunit sa palagay ko siya ang pinakamatanda. Lolo Dad, ako si Mommy. Normal para sa iyo na magkamali sa akin dahil kamukha ko ang aking dalawang nakatatandang kapatid. Aking mahal, kaya ito ay quadruplets. Tinanong ka ni Sanbao, Dad, ilang anak ba talaga ang ipinanganak ng nanay mo? Siyempre, isang Sanbao. Tingnan mo, Itay. Paano ka napunta dito? Alam ba ni Mama, ang aking anak ay tumatawag sa ibang tao. Sa susunod, huwag kang sumunod sa mga estrang. Mag-alala si Mommy. Naiintindihan ni Sanbao. Hindi ko ito papayagan. Mr. Lu, pakikilala ang sarili mo. Ako ang biological mother ng anak ko. Sanbao, mayroon ka ng biological na ama. Simula ngayon, huwag mo nang tawagan si Papa. Sanbao, huwag kang makinig sa kanya. Tawagan kung sino ang gusto mo. Nalampasan na ni Mr. Lu. Ako ang biological father ng anak. Ano ang big deal? Kasama ko na sila since nagkakaproblema sila. Nasaan ang biological father mo? Ngayon na mayroon akong mga dokumento, naghihintay ako sa coffee shop. Kahit sino pa ang biological father ng bata, ipagpapatuloy ko ang investigasyon. Talaga, kung ano ang mali. Isang tao. Ay, tensya na po, sir. Mommy, mali ako. Saan ka nagkamali? Hindi ako dapat tumakbo sa paligid. Kamusta? Ibabalik ko muna si Sanbao. Kukunin ko kayong dalawa. Hindi ko pa naibigay sa iyo ang impormasyong gusto mo. Kung talagang gusto mo ang babaeng iyon, sundan mo siya. Kung ang iyong asawa ay kinuha ng ibang tao, tingnan kung saan. ISA. Nakagawa ka na ba ng mga plano? Ang mga ito ay hindi sapat upang pukawin ang aking mga dakilang ambisyon. Nais ni Zeng family na gamitin ang pangalan ng SC Designer upang umakyat ng mas mataas. Hayaan silang tikman ang mga kahihinatnan ng aking counterattack. Lufan, salamat sa mga taon na. Pero simula bukas, ako na mismo ang gagawa ng mga bag. Hindi mo kailangan makialam. Korolo, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ko lang narinig lahat ng sinabi. Hindi ko nais mong mag-aksaya ng oras sa akin at hindi ko nais na pigilin ang iyong pag-aaral. Mahahanap mo ang isang mas mahusay. Ngunit si Master Luo ay nawala sa loob ng 5 taon. Hindi ka ba makakabalik sa akin ng isang beses? Hindi ko alam kung ano ang maganda. Pasensya na. Sumali na sa Gene Group. Masyadong maganda ang draft na ito. Paumanhin, ipinadala ng hindi sinasadya. Maaari ba ang designer ilan makipag-ayos ng isang deal? Siyempre.
Ngunit gusto ko ang pagbabahagi sa rookie group at pagbabahagi. Masyadong malaki ang gana mo. 5 million. Sa pagkakaalam ko, bumababa na ang Jabi Group. Sa ganitong draft, makatuwiran na asahan ang paglago o dividend. Pakikitungo. Hanggang di maaari natin mahigpit na maunawaan si Yanchen. Ang tono na ito. Umupo, Mom. Kanyan Group ay malapit nang bumalik sa aming mga kamay. Sa 4 na kapatid, oras na upang umuwi pagkatapos ng paaralan. Malapit ka na doon, sige. Doon ba? Oh. Young master, young lady, ang iyong asawa. Oh, ang aking maliit na kayaman. Iniuwi ka ni Lolo Zeng. Sumakay sa kotse, sumakay sa kotse. Mabagal, mabagal. Nasaan ito? Nasaan ang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae? Hindi ba sila naghihintay kay Mommy? Ano ang nangyayari? Hindi ko siya nakita nung pumasok ako. Ah, Guro, nakita mo na ba ang iba nating 4 na anak? Mukhang siya ay kinuha sa pamamagitan ng kanyang biological mga magulang. Kamusta? Siya Yanchen, ikaw bastard! Talagang kinuha mo ang aking anak habang hindi ko pinapansin at ibinigay ito sa akin upang kumain. Kakaibang babae ka. Umalis ka sa iyong sarili o ibang tao ang mag-aalaga sa iyo. Ano ang dapat nating gawin? Tingnan natin ang iyong ama. Ano kayon? Tingnan natin ang iyong ama pagkatapos. Lolo, paano mo sila ibinadik? Matanda, narito ako upang ayusin ang account sa iyo. Bakit hindi ka masaya? Kasalanan ko talaga. Hindi, dapat nating pabilisin at ibaba ang taeyong group. Kung hindi, wala akong pagkakataong makipagkumpetensya sa pamilyang Jin para sa bata. Si Bao. Apat na bao, Mommy. Ikaw lang ang natitira sa 6 bao. Hindi ka dapat matagpuan muli ni Jin Yuanche. Huwag kang mag-alala, Mommy. Palagi kaming nasa tabi mo. Pero bakit hindi mo subukang makisama kay tatay? Lahat tayo ay magiging mga anak na may parehong mga magulang. Ang mga pamilya tulad ng pamilyang Jin ay dapat magkaroon ng hindi mabilang ng mga patakaran. Hindi alam ng anak ko kung ano ang pinagdaraanan nila. Dapat ay malayang naglalaro sila sa mga laruan sa bahay, ngunit pinipilit ko silang mag-aral. Modelo ng anatomiya ng tao. Bagong mundo. Reassemble mabilis. Tignan ng system ang aking mga paboritong nunchucks. Ang daming cute na foreign door. Magugustuhan kaya ito ni Itay pagkatapos? Nag-order na si Daddy ng carload. Kung gusto mo, maaari tayong magdala ng mas maraming iba pang mga bukas. Dapat kang kumain lamang kapag iniutos. Hindi ka maaaring kumuha ng higit sa 3 piraso ng iyong mga paboritong pagkain. Kumain ng anumang gusto mo, ngunit mayroon din pinakamahusay na Kyoto chef ngayon. Mahusay, lahat ay kumakain ng gutom. Kumain ng higit pa. Hindi. Kailangan kong suriin ng lubusan ang sitwasyon. Kamusta? Paumanhin, ang gumagamit na iyong tinawag ay walang telepon. Dam, tiyak na inaabuso niya ako. Tiyak na inaabuso ang bata. Kailangan kong umalis. Sino ito? Ikaw ang pinakamahusay. Ang mga maliliit na ito ay nakalimutan ang kanilang ina kapag mayroon silang isang ama. Mukhang kailangan ng mga bata ang pagmamahal sa ama. Ano ang ibig sabihin ni Jin Yanchen? Sinusubukan pa niyang bumuo ng isang bono sa mga bata upang makakuha ng pag-iina. Miss, ikinalulungkot ko talaga. Si Lolo ay masyadong mahilig sa kanyang mga apo. Kaya lihim niyang kinuha ang mga ito. Misunderstood ko siya. Ang mga bata ay lahat sa akin. Siya ay Bakit hindi ka sumama sa pamilya ni Jin? Bakit hindi ka sumama sa pamilya ni Jin? Walang anuman, huwag maling maunawaan.
Bukas ng umaga, dadalhin ko ang mga bata. Maging. Pumunta si Daddy. Dadalhin ka ni Daddy sa paaralan. Sabi ko ito, ang bastardo ni Luoyan, paano sila nilitaw sa pamilya ni Jin? Mag-ingat, mag-ingat. Maaaring ito ay... Anak na niyan, Shen, ang insidente 6 na taon na ang nakalilipas at nakilala niya sila. Umalis agad. Gutyan talaga nakilala ang mga bastards na ito. Walang paraan, ganap na hindi pinapayagan. Nais nang silang bahagi ang kalooban ng iyong ina. Ibalik ang iyong baboy dito. Ano ang dapat gawin? Nakilala talaga ni Nanay Yancheng ang hamak na asawang babae at ang bastardong bata. Sila ay ganap na hindi maaaring lumitaw bago si Yancheng muli. Ang isang kahiyahiyang nilalang ay nakangahas na ibalik ang bastardong ito. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Hindi mo ba sinabi sa akin na bumalik? Walang kaugnayan! Hindi ako pumunta dito upang makipagtalo sa iyo ngayon. Kalooban ng aking ina. Kung nais mo ang kalooban, dalhin agad ang iyong mga bastards at iwanan ang pamilya ni Jinny. Kung insulto mo ulit ang anak ko, hindi ako magiging magala. Dahil wala kang utang na loob. Huwag mo akong sisihin sa pagpapadala ng mga tao. Ngunit ang dalawang lowlights na ito para sa Nanay, 45 degrees sa kaliwang likuran. Wow, Mama, ang cool mo. Paano mo maaaring? Huwag lumapit! 6 na taon na ang kalilipas ay nagdusa ako ng isang malaking pagkawala. Paano ako makakabalik sa dating lugar na iyon nang walang anumang paghahanda? Hindi, ayon sa mga salita ni Auntie, patay na ako ngayon. Pagkatapos ito ay isang lahi sa pagitan ng aking chopsticks at ang iyong mga kamay. Ako ay mula sa Jinyan City. Kung maglakas loob kang maglagay ng isang kamay sa akin, hindi ka makakakuha ng malayo sa iyong kalukuhan. Si Jinyan City ang aking ama. Tiyak na hindi kanya tutulungan. Pagkatapos ng pag-jilted, kumilos ka pa rin kaya mayabang patingin sa akin. Nandito ako ngayon para kunin ang dokumento ng aming kasunduan. Kung nais mong dalhin ito, umalis agad sa Yan City. Pumunta agad sa pamilyang Seng. Okay, ngunit ibigay mo agad ang kalooban ng aking ina. Hanggang din tahimik kang nawawala kasama ang ilang maliliit na bastardo. Ang mga medikal na libro, syempre, ay ibabalik sa iyo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng ibang pamamaraan. Palayasin ka. Anong pamamaraan? Mangyaring ikot ang kabuuan. Yan City, paano ka nakarating dito? Okay. Tatay, Ilan ba talaga ang anak ko? 14 gate room, maliit na ligaw na bata. Huwag mo akong tawagin tatayan, Chen. Kahit na ang mga bastards na nuoyan ay may iba't ibang mga ama, huwag kayong padaya sa kanya. Kung magpasya ka sa iyong sarili, ang isa na tunay na nilinlang ang pamilya ng Jin ay ikaw. Hindi ako ang parehong tao. 6 na taon na ang nakakaraan. Miss Zheng dito, ang aming Mr. Jin at Xiao siyang nagawa na ang paternity test. Ito ay isang tapos na deal. Pag-claim ng pagkakakilanlan at sinusubukang itaboy ang dugo ng aking pamilya, ang utang na ito, ay susubukan you to settle each one with you sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Nasaan si Yoshu? Ibigay mo ito sa akin. Si Yanchen ay hindi nanay. Wala kaming pag-aalala tungkol sa kanyang group. Yushan, ang iyong mga disenyo ay palaging mahusay. Paano hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ibalik ang mga bagay? Ilang taon na ang nakalilipas, kinuha mo ang trabaho ni Zuluoyan at tumayo sa lahat ng dako. Ngayon, ang mga tinanggap na draft ng mga manunulat na ito, walang paraan, ganap na huwag ipaalam sa sinuman. Hindi ba dapat konektado ito sa disenyo ng libro sa labas? Wow! Libo-libo! Dagdag pa sa mga taon ng pagmamahal na ito, tiyak na susuportahan din ako ni Lolo. Siyempre. Miss Zheng, sa oras na ito, hindi na kailangan para sa isang ulat paternity test. Nakita mo na ang lahat. Ang aking kapatid na lalaki ay palaging kakaiba. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako sinisisi sa pagkuha ng kanyang anak. Saan ka pupunta?
Ito ay nakakatakot. Ang mga anak ng aming pamilya ng Jean, nais din nilang palayasin sila sa kabisera. Sa loob ng ilang araw, ito ang magiging aking ika-negative 80 kaarawan. Ano ang mali sa pagpapahayag ng mga pagkakakilanlan ng mga bata? Hindi ako sang-ayon. Kahit anong mangyari, gusto ko pa rin silang paalisin. Hindi ko talaga papayagan. Gaano kalayo ito, matandang lalaki? Ako ay naghihintay para sa taon, sa wakas pagkakaroon ng isang apo sa tuhod upang aliwin ako. Matanda na ako. Ang tanging hiling ko ay para sa mga bata, upang bumalik sa kanilang mga ugat. Pag-isipan ko ito. Anong ginagawa mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag isipin na maaari mong gamitin ang pamamaraang ito. Anong klaseng bata ito? Pinalaki mo sila sa pamamagitan ng pagsisikap. Hindi ko sila aalisin, ngunit ako ang kanilang ama. Hanggang dihi pinapayagan mo silang bisitahin ang lumang bahay ng pamilya ng kinlingguhan upang samahan si Lolo, wala akong ibang hinihingi. Kung nagagalit ka grandfather at siya legal, wala kang pagkakataon na manalo. Ang gusto ko ay hindi lang ang mga bata. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita at ang bata ng lubusan. Ang doktor na ito ay kumakain. Lolo G, sinagot mo na rin ang tawag ko. Hindi ako maintindihan ni Yan Cheng. Ang mga video na iyon ay gawa-gawa ng aking kapatid na si Zeng Ruoyan. Pwede mo ba akong tulungan? Nanay! Pinangyayahan ako ni Uncle Jin sa kanyang ika-negative 80 kaarawan. Nabanggit din niya na mayroong isang mahalagang anunsyo upang magbahagi ng mabuting balita. Ang pamilyang Gina ito, tiyak na napagpasyahan nila na ikaw ang perpektong manugang na babae. Dalhin ang iyong pinsan mula sa pamilya ng iyong tiyahin upang sumali sa amin. Tingnan kung paano ang mga Jin ng aming pamilya ay higit na mataas. Hindi tulad ng illegitimate child ni Zeng Luoyat na maaaring ihambing. O kapatid, nahulog ka pa sa pagsusuot ng gayong mga basahan. Kailangan ko bang bigyan ka ng damit? Ang iyong mga ligaw na bata ay hindi sumama, marahil natatakot na hindi sila makikilala ng pamilyang Jin. Ibig sabihin ba nito ay illegitimate child? Naglagay ka ba ng Vaseline sa iyong mga labi? Kung hindi ka makapagsalita ng maayos, tumahimik ka. Bitch, hindi mo maaaring akitin si Yan Chen at ngayon ay maglakas loob kang mag-sneak sa pamilya Jin. Anniversary ngayon. Ayokong makipagtalo sa inyo dito. Tama ka, natatakot ka. Kung na makipag-ugnayan sa isang mataas na antas ng expert mula sa kanyo group, malapit na silang maging akin. Maghintay at makita. Ito ay talagang mahirap suriin. Iba't ibang mga patlang ay tulad ng iba't ibang mga bundok. Maging malapit sa iyong tagumpay. HMPH. Tinanggap na ako ni Lolo Jing bilang kanyang apo. Banket ngayong gabi. Gusto kong ipahayag sa publiko ang aking pagkakakilanlan. Sa palagay ko, dapat kang maging isang tagasulat ng senaryo. Ang iyong mga talento ay hindi ganap na ginagamit dito. Lishan, wala ka talagang ugali. I think nagsiselo siya sa iyo. Malapit na siyang sumikat. Ang ilang mga tao ay hindi alam ang kanilang lugar. Dapat nilang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Haha! Salamat sa pagtaas ng kahusayan ng banquet na ito. Emma! Ilalabas ko ang babaeng ito! Sino ang nangangahas na magdulot ng gulo dito? Yan, Chen! Tingnan mo kung paano niya ako tinuruan. Ngayon, personal na inimbitahan ako ni Lolo dito. Gumawa si sister ng video para siraan ako. Tiyak nakaharapin siya ni Lolo ngayon. Yan, Cheng, tinutulungan mo akong harapin ang kapatid kong si Lisa. Mr. Jin, tinatrato ka ng maayos. Sinipa ko si Zeng Weisha. Ngayon ay birthday ni Lolo Jin. Dahil gusto niyang manood ng isang dula, dapat nating gawing kumpleto ang pagganap na ito. Hindi ko papayagan ang sinuman na ibuli ka ng ina at ana. Nangangako akong protektahan ka ng mabuti. Anong ginagawa? G. Luo, magkasama kayo ngayon. Tama. Kung hindi mo nais na pasanin sa kanya, makipagtulungan. Para sa atin. Magkasama ngayon. Naiintindihan ko.
Nasa loob ang mga damit. Salamat sa lahat ng bumati sa akin sa birthday ko. Bilang isang matandang lalaki, lubos akong pinarangalan. Ito Jade piraso mula sa Lolo Jean ay pagtuklas ng aking ama sa minahan. Rushed upang gumawa ng at ibinigay sa iyo na nagnanais mong kahabaan ng buhay. Ang batang ito ay tunay na masunurin at maalalahanin. Ako ay isa. Yan, Chen! Ngayon ay malinaw na ang aming magandang araw. Ikaw ay dapat natulungan akong makitungo sa kanya. Bakit ka nakatayo sa kanya? Ito ay dapat na ikaw, ang babaeng ito, na si Justin Chen, ang shameless third party. Lolo, dapat mong kunin ang aking panig at disiplinahin ang fickle fox spirit na ito. Lahat ng tao, ngayon mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Una, maligayang pagdating sa aming kalaban upang lumitaw. Maswerte talaga ang babaeng ito. China Jingluyan, ano mo ba ang sitwasyon? Dinala ko ang mga ligaw na bata upang guluhin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo Jin. Ikaw ang nag-host ng birthday banquet. Daisy. Eli Bata. Umakyat sa entablado. Ngayon ako ay ipahayag na ang mga bata ay, ang mga ito ang lahat ng mga biological mga anak ng Yansheng at din ang bloodline ng aming giant pamilya. Hindi ito totoo. Ngayon ay dapat na ipahayag ang aking katayuan bilang anak na babae-in-law ni Jin, pagpapaalam sa mga maliit na problematic. Mag-ingat sa iyong mga salita. Ginagaya mo ang iyong pagkakakilanlan sa loob ng 6 na taon, nililinlang ang pamilya Jin sa loob ng 6 na taon. Ngayon ay nangangahas ka pa rin maghangad ng mga bagay na hindi sa iyo. Nasa akin pa rin ang sing-sing. Ang iyong mga anak ay ang pinakamahusay na katibayan. Ninakaw mo ang singsing ng aking ina gamit ang iyong mga kamay. Ito ay masyadong kasuklam-suklam. Lamang ng ilang mga walang pinag-aralan, Brat. Ang pagmamana ng gayong mahihirap na Jin sa loob ng maraming taon. Itinuturing mo pa rin ba silang kayamanan? Paano maihahambing ang mga urchin sa kalye sa Haiksuan na pinalaki ng mga piling tao sa Kyoto? Ipakita ang mahalagang mga regalo sa Grandfather Jing. Ang mga kalye urchin sundin luuyan sa ibang bansa, tiyak. Walang kahanga-hangang ipakita. Sinong nagsabing wala? Ito ang obra maestra ni Master's House, Bao Hua Jade Finger. Tila ito ay binili mula sa isang store ng kalye. Tumahimik ka! May alam ka ba? Ilan lamang sa mga urchin sa lansangan. Paano nga sila makagagawa ng gayong mainam na bagay? Dapat fake. Dalhin mo dito para ma-check ko. Palaging mahal ni Uncle Jin si Jade at pinag-aralan ito ng malawakan. Hayaan mong suriin ito ni Tio Jin. Ito ay dalisay sa kalidad. Smooth pattern, ito ay isang beses in a siglo piraso. Mataas na grado, Jade. Napaka-prestihiyo. Ito ang aming regalo para sa ika-negative 80 kaarawan ni Lolo Zeng. Ang mga pagpapala ni Grandfather Fu ay dumadaloy tulad ng East Sea at ang kanyang mahabang buhay ay lumampas sa Southern Mountain. Well. Kahit na totoo ito, ang mga material na pag-aari ay walang kaugnayan. Ang likas na katangian ng bata ang pinakamahalaga. Ang aming haiksuan. Ngunit pinuri siya ng guro bilang isang henyo sa matematika. Lahat kayo ay basura. Kung ang aking mga Jin ay nagsasama sa Yanchens tiyak na dudurugin ko ang mga urchin sa kalye. Ang Koxi, umaasa ka rin para sa mas natitirang mga inapo. Tama ba? Lolo Zeng, kuminahon ka. Tapos, mag-compete tayo. Ito ay Professor Zhu ang mula sa Gay University. Hindi siya magkakamali sa pagtatakda ng mga katanungan. Kailangan mong talunin siya. Huwag mag-alala, ang maliit na batang ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng aking pansin. Ika-4 na kapatid, pumunta para dito. Ika-4 na kapatid, pumunta para dito. Ipakita sa kanila ang iyong kakayahan. Ika-4 na kayamanan, pumunta para dito. Ika-4 na kayamanan, pumunta para dito. Itatakda ko ang mga tanong kung sino man ang makasagot sa unang panalo. Ano mang mga issue? May issue ako. Ang aming haiksuan ay isang henyo sa matematika. Professor Zhuang, kung ikaw ay pagpunta upang itakda ang mga katanungan, gumawa ng mga ito mapaghamong sapat. Ang mga simpleng tanong ay hindi nagkakahalaga ng oras ng aming haiksuan. Malaking usapan, ha? Ano sa palagay mo? Okay lang ako, salamat. Mabuti. Nagsusulat na siya na parang ginagabayan ng banal na inspirasyon. Kahanga-hanga. Nagawa niya ito sa isang hakbang.
Tayong mga matatanda ay lahat ay pinapalampas ng mga batang ito. Tingnan ang isang iyon doon, hindi siya lumipat sa lahat. Mahirap ba ang tanong o natakot siya? Haha, posible. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman nakakita ng marami sa mundo. Ang sagot ay isa. Ganyan ba talaga kabilis? Hindi tama. Ang sagot ay isa, ngunit Tama ba? Hula lang yan. Ano ang special tungkol dito? Ang aking ikaapat na kapatid na lalaki ay hindi hulaan. Junior kapatid na lalaki. Ito mas lumang kapatid na lalaki ay hindi alam kung paano malutas ang problema. Pwede mo bang ipakita? And my goodness, may anak ba si Archimedes? Kaya kamanghamanghang, kahit na ang isang taong katulad ko na masama sa matematika ay maaaring maunawaan ito. Ikaw ba ang aking apprentice? Si Professor Luan ay palaging may mataas na pag-iisip, ngunit ngayon nais niyang kumuha ng isang mag-aaral. Ang batang ito, not ordinary at all! Sundin ang iyong sariling puso. Magandang apprentice. Sa wakas may sarili na akong estudyante. Yeswe, sinasabi ko na ang batang ito ay 5 taong gulang lamang. Iyon ang tunay na henyo. Walang kaugnayan. Talagang inaatake ang isang tao sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo Chin. Tunay na isang malupit na babae. Katahimikan! Lahat sila ay mga apo ko. Tinatawag silang lahat ng mga bastards. Sinusubukan mong pukawin ako. Iniinsulto mo ang aking mga apo sa tuhod. Ano ang iyong intensyon? Hindi si Lolo Chin. Hindi tulad nito, Zhang Wushan. Nagpaplano kang nakawin ang 600, taong gulang na Feng Shui treasure ng pamilya Jin. Kasama mo rin ang iba upang sakupin ang ari-arian ng pamilya ng Jin. Ngayon nais mong sirain ang lahi ng pamilya ng Jin, Brother Xian. Ang aming Jin pamilya ay ikatrelasyon sa iyo ganap sa Huacheng. Telemat, Lolo Yanchen. For old time's sake. Ang sentimental value ay hindi kailanman tunay. Binigyan mo ako ng peking singsing. Isaalang-alang ito bilang isang pabor para sa iyong 5 anak. Ang pag-alis ng mga tao ay hindi tulad nito. Hindi dapat ganito. Sumasang-ayon ako. Nandoon lang siya. Matagal na akong kumakain ng baboy. Sayang Luyan, hindi kita pababayaan. Shit! Gusto kong parangalan si Yang Chen. Gusto mong hilingin kay Nooyan na kukuha natin ang gusto natin. Makipagtulungan tayo. Kooperasyon. Masyadong maganda iyon. Gusto ko si Lo, ngunit hindi ko kailanman gagamitin ang gayong mga pamamaraan sa ilalim ng kamay. Mr. Zeng, nakikita kita this time. Paano niya binago ang mga bagay-bagay? Too late. Manatili sa gabi pagkatapos. Iyon ay magiging mahirap. Ang mga bata ay mananatili rito. AKOF financing yan. Gusto kong matulog kasama ka. Uminom ka muna ng gatas. Tataas ka ng 2 anak na babae ngayon na sobrang... Willing AKO. Kung ang mga bata ay may isang ama tulad nito, mukhang hindi masama. Bakit gusto mo rin, Hon? Sino ang may gusto? Nandito pa rin ang aking ubao. Kung wala si Bubao, pwede ko bang gawin ang gusto ko? ISA. Tapos aalis na ako. Babae, pwede ba akong matulog kasama ka ngayong gabi? Hindi. Ngunit kinagawa ito ng ibang mga bata tulad. Hindi pa ako nakakatulog kasama sina tatay at... May hubaw pa rin. Tulog lang. Sige, sabay tayong matulog ngayong gabi. Nanay! Nasaan sina tatay at nanay? Tulog pa rin sina tatay at nanay. Nakatulog ako kagabi. Ay. Paumanhin, akala ko ito ay isang panaginip lamang.
Ito ay lamang tulad ng isang makatotohanang panaginip na hindi ko reaksyon. Sa iyong panaginip, Gandang umaga. bumangon ka agad. May trabaho. Luo yan. May gusto akong hingi na tulong mo. May isang pagtitipon ngayong hapon, ngunit hindi pa ako nakapunta sa isa bilang isang batang babae. Medyo natakot. Hindi ka komportable, huwag pumunta. Kung hindi ako pupunta, ang pakikipagtulungan na ito ay mahuhulog. Tiyak na hindi ko matugunan ang aking mga target sa taong. Ate Lian, pwede ka bang sumama sa akin? At malamang hindi niya ako tratuhin ng masama. CJ, Salamat sa pagbisita, Sister Lo. Talagang mabait kang tao. Naayos na. Ikaw ang aming cat. Ito ang kumpanya. Ano ang gusto mo? Ikaw ang nanay ng anak ko. Ang biological mga magulang ang bata lamang ang kailangan upang matugunan at makipag-usap. Ano ang mali dito? Uncle Earth, may iba pa ba? Iba pa ba? Ano ba talaga ang... Bibigay ko sa iyo ang dalawang ito. Huwag mo akong hayaan. Ay hanggang makita mo. Gandang gabi. Ew. Salamat. Magaspang na lalaki. Mangyaring mag-imbita ng pinakamahusay ng mga abogado mula sa Jinlu na dumating sa paglipas. Ito ay si Mr. Chayan. Mr. Wang mula huwahain nais upang matugunan sa iyo sa hapon upang talakayin kooperasyon. Sigurado. Magandang gabi, Mr. Fang. Kilala kita. Ito ang punong taga-disenyo ng aming kumpanya, si Zeng Luoyan. Magandang gabi, Mr. Zhang. Kamusta, Miss Zeng? Kamusta? Paumanhin, kinuha ko ang isang magandang tao. Mr. Fang, nagbibiro. Ikaw pervert, ikaw ay kaya mamantika. Gayon pa man ikaw pa rin iyon ang langis. Hindi ka natatakot ng pagkuha ng mataba atay. Magtaas muna tayo ng baso. Inumin ko lahat. Iyan ay mahusay. Nais kong ipares ito sa isang bagay. Pasensya na. Saan ka nagpunta? Hayaan mo akong tulungan ka. Mr. Fang ay okay. Tapusin mo muna. Halika, Mr. Fang. Sa nakalipas na ilang taon, nakagawa na siya ng isang mahusay na pagpapaubaya sa alkohol at kumuha ng ilang gamot sa alkohol ng maaga upang makita kung sino ang magiging Ay, kailangan kong gumamit ng restroom. Auntie na. Master Loo, ibinigay ko ang lahat sa iyo ngayong gabi. Tara na. Hindi ba si Mr. Fang? Sige na, may gagawin pa tayo sa bahay. Babaeng iyon sa loob. Sinabi niya sa akin ngayong hapon na kapag may isang bagay, ito ay palaging tungkol sa pagpunta sa uminom sa ibang. Ngayon. Kahit na sumigaw ka hanggang sa ang iyong lalamunan ay hilaw, walang sinuman ang darating upang tulungan. Tama ka sa palag ko, alam mo. Naiinis ka talaga. Sinabi sa akin ng babaeng iyon. Maglaro ka lang, haha, siksyaw yu. May mali sa gatas. Kung susundin mo ako, titiyakin kong kumain ka ng mabuti at uminom ng mabuti. Walang pagkalugi para sa... Ako ay mula sa... Jinyan City. Hayaan akong sabihin sa iyo, ikaw ay lamang ng isang maliit na designer. Hindi ako naniniwala na sasaktan niya ako para sa isang babae. Huwag magkaroon ng unrealistic dream. Mayroon akong multibilyong dolyar na pakikipagtulungan sa Giant Shea Group. Hindi ka niya pababayaan. Kung hahayaan ka niyang umalis o hindi ay hindi nakasalalay sa kanya. Pero ngayong gabi, tiyak na hindi ka makakatakas.
Zeng. Sino? Sino ang nangangahas na buluhin ang aking mga bagay? CJ. Kaya gusto din ni Mr. Kin ang babaeng ito. Dapat sinabi mo kanina. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa larangan ng digmaan. Hindi ba hindi ito nararapat? Lumipat! Gay Jin, lahat tayo ay negosyante. Alam mo, ang isang maliit na babae ay hindi kailangan gumawa ng isang malaking pakikitungo dito. Ito ay nagiging malamig. Sa palagay ko, ang Fangshi ay dapat ding lumamig. Simula ngayon, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Jinshi at Fangshi ay kinansel. Mr. Jin, ako ay isang maliit na babae lamang. Hindi na kailangan kanselahin ang isang pakikipagtulungan ng 10 billion yuan. Haha! Ang babaeng ito, asawa siya ni Mr. Jin, ang ina ng batang Panginoon at dalaga. Hindi mangyaring umupo muna. Ang katibayan ng pag-iwas sa buwis ng Fangshi ay maaari na ngayong isumite. Harapin kita, mamay. Sobrang init. Umupo ka dito, kukuha ako ng doktor. Manatiling kalmado. Sino ang naaalala ang mga bagay na ito pagkatapos ng 3 hanggang ilang buwan ng pakikipag-chat tungkol sa pag-ibig? Magmadali at mag-imbestiga. Anong nakatayo ka pa rin doon? Yes, sir. Check ko agad. Langit. Anong ginawa mo kagabi? Ako pa rin. Sinimulan ko ito. Ikaw ay kumikilos sa labas ng pagkalito. Misunderstanding. Hindi ito naging misunderstanding kagabi. Kapag ikaw ay mapagmahal sa akin, Sinasabi ko sa iyo, hindi ito simple. Pinaghihinalaan ko ang taong nagdroga sa akin ay ang kaakibat na kasamahan ng aking kumpanya. wala akong pakialam sa ginawa mo sa akin kagabi. Naisip mo na ba kung paano ako babayaran? Wu Cheng. Katapos ay dapat mo ring dalhin ang aking anak. Sige, gawin natin ngayon. Umalis? Ayok si Xiaoyu hindi dumating sa trabaho ngayon. Hindi ko alam, hindi siya nagpakita buong araw. Bakit ako na-frame ni Yuxia Oyun? Ipinanganak sa Jinshi Group. Tiyak na gusto niyang ipagbawal ako, ngunit ang aking anak na babae ay may mga paraan. Ang kanyang mga larawan kasama si Mr. Fang ay nakarating na sa kanyang villa. Hindi ako naniniwala. Nakakaharap pa rin ang camera. Ikaw talaga, Shenru Oyan. Para saan ka dito? Bribing Yu Xiaoyu, drugging S.A. Ken, S.A. Mandong Ito. Magaling ka talaga. Kasalanan mo ang lahat. Kilalanin ng mga tao, alamin ang kanilang mga mukha, ngunit hindi ang kanilang mga puso. Umaasa ka sa ilang mga bastards sa buri iba, pagharap ng kanilang mga landas sa pag-promote at kayamanan. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Bakit ako na-frame ni Yuxia Oyu? Ngayon, ang iyong mga larawan sa mga kamag-anak ni Mr. Fang ay nasa subuing. Gusto kong makita. Ito ay i-drug mo pababa. Cash ay cash. Ang isang lowlife ay isang lowlife. Kahit saan siya pumunta, hindi siya nagustuhan. Lumabas ka sa kwarto, lumabas ka sa i. Tumahol ang aso. Ngayon ay ang aking turn, sir. Ito ang lugar ng pamilyang Zeng. Ano ang gagawin mo? Mangyari pa, lutasin ka po ang bago at lumang mga utang. Server.
Ang aking ama ay nangahas na salakayin ako, at siya pagkapuotlay, kailangang magbayad ng utang na loob sa loob ng 10,000 taon. Kahit na ito ay mabaho o hindi, ay hindi nangangailangan ng iyong pag-aalala. Ang pagkamatay ng aking ina noon ay konektado din sa iyo. Ang isang kasuklam-suklam na tao, naghahanap ng labanan tights dugo upang sakupin ang kumpanya ng aking ina, kahit na ang Zeng pamilya ay kabilang sa aking ina. Ikaw iyon! Ikaw ay mabaliw. Ito ay binili sa pamamagitan ng sa akin para sa 5 million. Anong nakatayo ka pa rin doon? Mabilis siyang arestuhin! Sobrang disappointed ka sa akin. Lolo, kayong lahat. Ikaw iyon! Wala na akong magagawa pa. Maaari mo lamang anihin ang iyong inihati. Noong una, isinasaalang-alang ko ang pagpapaalam kay Yan Sheng na mabayaran. Upang kumuhit ng isang malinaw na linya sa iyo. Hindi ko inaasahan na mag-overstep ka at susugulan ang mga empleyado. Maraming tao ang nilason si Handong. Wala akong lolo, G! Investigador, inatake mo ang pamilyang Zeng. Simula ngayon, hindi na kita ito. Sa tingin mo, maganda ba si Zeng Luoyan? Nagkaroon ng isang illegitimate child sa ibang bansa, inabandona sa isang welfare home dahil sa congenital genetic defect. Ano ang sinabi mo? Isa pa. Totoo ba ang sinabi niya? Mayroon akong isa pang anak. Hindi nakakagulat na si sister ay umalis lamang ng 5. Mukhang matagal na nilang alam ang kanilang pinagmulan. Susuot ako ng high. Mas mahirap hawakan kapag nakikipag-usap sa ibang batang. Walang paggamit, sakitin ay inabando ng maaga. Itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Si Mr. Hu ba ang anak ni Yan Sheng? Huang Ming. Hu Jingsuan. Ano ang ginawa mo? Kung gusto mo pa ring hayaan ang matandang iyon, payuhan kang kumilos ng maayos. Hindi man lang makaalis sa Kyoto. Ginagawa ko ang lahat para sa kaligtasan ng mga bata. Liyo ba o ganap na hindi maaaring saktan? Ate, nagsasabi ako ng totoo, di ba? Paano ako magtitiwala sa iyo ng labis? Lolo. Baka may iba pang dahil. Easily, paano magiging pinuno ng pamilyang Jin ang isa sa kanyang karakter? Gusto ko lang makatulong sa iyo na makita ang kanyang tunay na kalikasan ng mas maaga. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ni Jin. Ang tanging paraan ngayon, si Lolo Jin lang. Tama siya, bumalik ako para sa pera. Mula ngayon pataas, Iiwan ko ang pamilyang Jin. Mula ngayon pataas, aalis ako sa kabis. Sixu ay talagang iniwan ang kanyang anak. Ito ay isang kahihiyan na maging isang ina. Hindi mo nakahayaan ang mga bata na sumunod sa iyo. Kailangan ko munang iligtas si Liu Bao ng ligtas. Hindi maaaring hatulan patay sa isang panig na account. Siya mismo ang umamin. Ano pa ang sasabihin? Ang batang babaeng ito ay naging tiwali sa mura sa loob ng 6 na taon sa gayo ipinaalis sa pamilya. Paano kanya madadaya? Bulubundukin ang iyong pamilya. Tanging sa gayon ay talagang makikinabang ang pamilyang Jin. Naging masunurin ka kanina. Kung gusto mo, iligtas mo ang anak ko. Ako ang iyong tiyahin. Sige, pagkatapos ay lumuhod ngayon. Humingi ng tawad. Gusto kong lumuhod. Lumuhod ka rin. Wala akong ginawang masama. Ano ang bagay na ito? Jin, ginamit niya ang bata bilang isang paon upang linlangin ang buong pamilya Jin. Ipinagtatanggol mo pa ba siya? Ikaw ang gumamit ng bata bilang paon. How dare you kidnap Zurison? Sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Miss, may mali. Ang maliit na Zong ay tumakas. Huwag kang mag-alala, ligtas si Liu Bao. Matalino siya at nakatakas na. Pick up na siya. Ano ang tawag mo sa kanya?
Ito ang anak ko. Ito tungkol sa mga Ba't maniwala? Hindi nag-imbestiga ako para sa'yo. Ang Liu Bao ay may congenital genetic. Bumalik ka upang kumita ng pera upang gamot. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang pinakamahusay na doktor. Ligtas ang anak na emotional. Matanda. Kasalanan ko ang maling paghatol sa mga tao, Kuro. Ang mga taon na ito ay naging mahirap sa Tapos na ang lahat. May isa pa akong huling plano. Dahil sabik na sabik kang mamatay, sasakay ako sa iyo. Mahusay! Sinabi ng taga-disenyo na ipapadala niya ang mga materyales sa amin ngayon. Kanyang katanyagan at talento na sumusukot. Tiyak na ma-secure ko ang posisyon ng isihi sa Kanyu Group. Ito ang aking huling pag-asa. Team Group ay inihayag na ang kanilang withdrawal. Ang isang press conference ay gaganapin kaagad. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mailigtas ang Ladies at mga ginoo, Hanyu Group ay makipagtulungan sa mga espesyal na designer paglipat patungo sa bagong fix magkasama. Nakakuha kami ng pahintulot mula sa Designer Night. Gayon, nakatira kami sa pagkonekta sa Designer Night. Hello, ako si Zeng Yushan. Bakit wala tayong magawa? Sinasabi ng mga alinggaw na ang designer Lai ay napakababa, ngunit lumilitaw siya ng personal sa oras na ito. Mukhang pinahahalagahan ng designer Lai ang pakikipagtulungan na ito ng malaki. 6 na taon na ang nakalilipas, ang trabaho ni Miss Zeng ay gumawa ng isang nakamamanghang pasinaya. Sigurado akong napansin ni designer Lai ang kanyang talento. Sa katunayan, ang mga mahusay na taga-disenyo ay nagbabahagi ng pag-unawa sa isa't isa. Designer Night ay dumating sa eksena. Maligayang pagdating sa kanyang presensya. Halika. Ito ang designer na si Bei. Paano ka, Sheng Luoyan? Lumabas ka dito. Kung narito ka ngayon upang sirain ang aking magandang kapalaran, hindi kita kahayaan na hindi maparusahan. Huwag mo ayaw ng pangit. Narinig ko designer Lai ay naroroon ngayon. Gusto ko lang makita ang tunay niyang mukha. Ano ang kinatatakutan mo, kapatid? Natatakot ako sa iyo. Ang filosofiya ng disenyo ng designer Lai ay natatangi at ang kanyang reputasyon ay kilala sa buong mundo. Sino sa palagay mo ang magpapakita lamang? Ay, paano ko malalaman na ganito ang kapatid ko? Ano ang ibig mong sabihin? Mayroon akong suporta mula sa SE Designer upang sakupin ang Kanyu Group. Huwag mo na isipin. Dumating na sa eksena ang foreign design. Tatanggap ko na ang mga materyales sa pakikipagtulungan para sa proyektong ito. Hindi ba ang lahat ng mga pagsusumite na inilabas ni Zeng Yuxuan sa mga nakaraang taon? Paano sila mapirmahan ng ibang tao? Sino ang gumawa nito? Pasensya na. Best Jan, nakompromiso ang ating sistema. Wala tayong magagawa tungkol dito. Designer, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba dapat tumating? Itigil ang pagpapanggap na makipaglaro sa akin. Sinusubukan mong nilangin ako sa iyong manuskrito. Talaga bang sinusubukan mong gumawa ng isang deal? Kinumpirma ang iyong manuscript. Sweetheart, narito ang katibayan mula sa Uncle Gufan. Sir, Mommy, I guarantee to make sure na matatapos ko ang trabaho ko. Ano ang gagawin mo? Tumigil sa doon, simula sa 5 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng mga kagamitan sa mga kamay ni Zeng Yushan ay binili mula sa amin at madalas niyang naantala ang mga pagbabayad sa taong Ito ay paninirang puri. Ay hindi ito kapag Zeng Yushan, unang lumitaw 6 na taon na ang nakakaraan. Ang manuskrito ay nilagdaan ng FE Design. O aking Diyos, talagang nakahat siyang magnakaw ng manuskrito ng FE Design. Ako lang, si Zeng Luo, ang mayroon din ito. Ikaw ang naglagay ng bitag kasama ang iyong may bahay upang i-frame up. Kung hindi, paano niya makukuha ang mga manuskritong ito? Hindi ba ikaw ang nagnakaw sa akin? Kung bakit ako nanalo dahil ako ang FE Design. Imposible! Imposible! Ang perang utang mo!
Lahat ng kinuha mo sa akin 6 na taon na ang nakalilipas, babalik ako ng 10 beses. Miss, totoo ba na ninakaw mo ang mga artikulo ng Foreign Affairs Journalist? Ang misteryo ba ng henyo mula sa 6 na taon na ang nakalilipas ay inupahan din? Miss, ang iyong nearsightedness ay naging sanhi ng pagkilos ng kumpanya. Ngayon ay nakagawa ka na ng ganitong iskandalo. Ang stock ng kumpanya ay bumaba na sa pinakamababang punto nito. Lahat ng mga shareholder ay nagbebenta ng kanilang mga namamahagi. Isang tao, isang loterya muli, malinaw na walang limitasyon sa kung ano ang itinuturing na mabuti. Ngayon ay nagmamadali kang kunin ang lahat. Lahat? Si Yushan ay bata pa. Bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakikibahagi ito sa internal meeting ng grupo. Anong karapatan mong pumasok? Seguridad, ilabas mo siya. Dahil ako ang kasalukuyang pinakamalaking shareholder ng Kanyuan Group. Ikaw ang naglagay sa akin. Ikaw ang nag-frame sa akin. Sa iyo group ay trabaho ng aking inabuhay. Ngayon ako lamang reclaiming kung ano ang pag-aari sa akin. Maligayang pagbabalik, Miss. Matagal nang bakante ang posisyon ng city na ito. Panahon na upang ibalik. Sumasang-ayon ako. Nakita ko kung gaano ito kalupit. Ang paulit-ulit na pagsasabuatan ay sumira kay Yushan tulad nito. Ako ay maluki. Ama, nakikita mo ako bilang iyong anak. Ipinanganak ako sa isang mababang buhay. Sumasalansang sa akin kahit saan. Hindi naman ako karapat-dapat na maging anak, di ba? Tapos gusto ko pa rin. Bakit ako dapat? Ikaw! Kumain ka na. Isusumbong kita sa ilalim ng aking tunay na pangalan. Sheng Wei Guang Yang Feng, Gao Mei at Song Qiang ay kasangkot sa pagpatay. Suggest na kunin silang dalawa. Jin Yecheng, China. Yushan, hindi ba babasa sinamahan ka para sa 6 na taon? Gusto mo talagang alisin ang mga ito ng buo? Talaga bang sisiraan mo kami ng ganito? May ebidensya ako dito. Pinatunayan na sila ay pinaghinalaang kumatay kayo. Ito ay isang storage room na binuksan nila sa ibang bansa. Ang lahat ng mga gamot ay hallucinogenic. Paano mo nalaman? Gusto kong sabihin sa inyo ang lahat, pero may naiinip na. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Hayaan mo akong umalis. Nanay, sa wakas ay na-reclaim ko ang lahat ng bagay na sa akin. Kailan mo sila sinimulang imbestigahan? Pumunta sa Linfeng, si Zheng Weiguang ay lumapit sa ama ni Linfeng. Ito ay tinanggihan, ngunit sa kabutihang palad, nag-iwan ito ng direksyon para sa aming pagsisiyasat. Kung hindi ito magiging maayos. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin kapag nalaman mo? Gusto kong sorpresahin ka. Ngunit hindi ko inaasahan na tumakbo sa iyo at Mr. Fang sa araw na iyon na talagang nagbigay sa akin ng isang malaking takot. Mas magiging mainit ako sa hinaharap. Salamat. Don't susubukan, di worry, nandito ako ngayon. Protektahan kita. Walang sinuman ang kailanman bully sa iyo muli. G2! Pakasalan mo ba ako? Nag-aalok ang Jinshi Group ng isang buy one get 5 free na promosyon na napaka-epektibo sa gastos. Wala kahit isang bulaklak. Walang sincerity at all. Lumabas kayo, mga mahal ko. Ako ay isang bilanggo. Mommy, ikaw ang ilaw sa aming mga... Mommy, ikaw ang pinakamagandang prinsesa. Ito ay kumakatawan sa walang hanggang pag-ibig at ito ang lahat ng mga ari-arian ng aking ama. Ang aking ama ang nagbibigay sa kanila sa iyo. Mahal kita. Araw-araw mula ngayon, nais kong gastusin sa iyo. Zhu Haoyan, papakasalan mo ba ako? Hello. Ikaw, bigyan mo ako ng 3 taon na ang curry ay kaya hilagang kanluran. Comrade. Sabihin sa kasama na lumapit. Okay. Okay. Maghanda para sa 321. Okay, Lang AKO.
Sinabi ko sa iyo na huwag uminom ng labis. Mayroong isang sorpresa na naghihintay sa bahay. Wow! Masarap. Tulad nito. Drunkard, maghugas at matulog. Hindi. Husband, gawin ito para sa akin. Tulad nito. Tio Jai. Hindi ko ginawa iyon. Sige, ako ang lasing. Kiusap umupo. Ay, asawa. Masarap talaga. Kumain ka rin. Mahal, ang gwapo mo talaga. Sabihin ng isa pang salita, tawagan mo ulit ako. Hayaan mo akong makinig. Honey. Hmm. Katapos ay tawagan mo ako ng isang beses. Asawa. Ay? Saan ka na naman pupunta? Honey, Mahal kita. Mahal din kita. Hindi ka makakatakas sa buhay na ito. Ngunit bawat gabi, ang batang babae Mahilig ka ba sa music trip? Siyempre, ginawa ko. Ay? Ano ang mali? Uno ka ba? Dadalhin kita sa doktor. Ako ba?